Kapag niyayakap ka, stress talaga ay nawawala. Pero teka, minsan, tsokolate rin daw ang sagot sa stress. Kasi, di ba sabi lang, pag stressed ka, eat desserts. Yes. Kasi kabaliktaran niya yon. Ako, paano pinatatamis ng tsokolate ang buhay at kabuhayan? Alamin natin yan dito lang sa Matakam. At kasama nga natin ngayon ang CEO ng Dolce Chocolates. Dolce. Social na Dolce and Gabbana. Si Ma'am Eva Richel Padua. Hello po, magandang umaga po. Good morning po. Hello, good morning po sa ating lahat. Naimbag nga morning kadatayam amin. Kamusta po ang morning natin? Okay naman po. Maagang gumising at dumiretso dito. Naulanan po ba kayo? Hindi naman. So far, hindi naman po. Nag-chocolate po ba kayo bago kayo pumunta dito? Hindi po. Sino ba ang mahilig sa tsokolate sa morning? Yung chocolate milk? Yeah. Or yung Can chocolate be. drinks? Yes. Oo, di ba? Ma'am, paano po nagsimula ang interest ninyo sa paggawa ng mga chocolates? Chocolate lover po talaga ako. And then, when you say chocolate kasi sa mga customers natin, ang lagi nilang sinasabi, ay, bawal yan sa akin kasi may high blood ako. Bawal yan sa akin kasi diabetic ako. So, I came up with the idea of creating our own chocolates na healthy. Yung pag in-offer mo tong chocolate na to, okay to sa'yo dahil nakaka-lower ng blood pressure, nakaka-regulate ng blood sugar, yung mga ganang bagay. Pero what pushes you, ma'am, para gawing itong isang negosyo? Matagal po akong naging online teacher, English teacher, and gusto ko pong magkaroon ng sarili kong chocolate business. So, ayan, hindi ko namalayan. I search for cacao producers sa Benguet. And ayun po, nag-start tayo ng research and development noong 2014. Oo, cacao. Saan dito sa Benguet may mga cacao, madam? Out of the 13 municipalities in Benguet, lahat po iyon ay nataniman ng kakao. Except for Bugyas, yun pa lang po yung area na napuntahan namin na wala pang kakao. In fact, here in Baguio City, meron na po tayong mga tanim na kakao. Ay, meron dito? Yes. Saan banda? Marami. Pag napunta ka ng Trancoville, sir, may madadaanan ka dun na kakao sa Pingat, sa Quezon Hill, Navy Base, even sa Luacan. Tapos nagiging supplier niyo na po ba sila? Kahit na backyard lang sila, sir, yes po, pinapadala nila sa shop yung mga tanim nilang kakao. So, ibig sabihin lang po, talagang from local po lahat ng products mga ninyo. Raw materials, kumbaga. Oh, I see. Yes po. Not only in Benguet, but all around the Cordillera. I started sourcing out my kakao sa Davao dahil wala po tayong enough supply sa Cordillera. Actually, marami din dito sa Pangasinan. Oo, mga cacao farms. At meron tayong isa dito sa, kung hindi ako nagkakamali, Urbistondo. Tapos dito sa may Pusurubyo, meron din sila dyan. Baka pwede nyo rin silang i-contact. Ma'am, kailan po official na nagsimula yung negosyo nyo sa mga tsokolare? We registered the business noong 2016. So, yun, officially registered na siya as a business entity. Pero what kind of chocolate, ma'am, yung unang-una nating ni-release? Ang ginagawa nating chocolates noon ay gawa sa cacao powder dahil wala pa tayong contact sa cacao. And then, nung nagkaroon na tayo ng cacao na stocks, dun na tayo nagsimulang mag-R&D ng cacao into bean-to-bar chocolates. Actually, masarap ang cacao chocolate. Ba? Oo, kasi na-try ko din yan siya. Sa mga mahilig, sa mga mahilig sa sobrang tamis, hindi ito yung para sa inyo. Kasi medyo diluted yung kanyang tamis, madam. At masaya talaga siyang kainin. Totoo. Ako into dark chocolate. Gusto ko may mapagka-bitter tapos mas lalong rich yung flavor. Ganun ako. Ma'am, ano po yung kakaiba sa mga tsokolate ninyo kumpara po sa mga chocolates na meron na sa market? Ang tawag natin sa chocolates na ginagawa natin ay unadulterated chocolates. Ito ay bean-to-bar chocolates or tree-to-bar chocolates. Ito yung mga tsokolate na gawa sa cacao and we use natural ingredients. Hindi tayo gumagamit ng
mga commercial na mga raw materials. Halos lahat ng ginagamit natin as much as possible ay mga healthy yung ingredients nila. Kagaya ng coconut sugar and cacao beans combination, the use of natural fruits and nuts. Ma'am, inaral niyo po ito? Oo. Self-learning po yung paggawa natin ng chocolate. I started learning from Google and YouTube. Oh. Just Mag-isa ganun mo lang lang, pala? ma'am. Na nag-umpisa talaga, trial and error, gano'n. Yes po. Ang una nating ginamit, alam niyo po ba yung mortar and pestle? Yes. Yes. We use that one to experiment how to make chocolate. Oh, yung galing. Wait, Tapos, tinuro niya na siya. Yes po. It took us 3 years to learn the process of chocolate making. Hindi tayo tumigil sa pag-improve ng mga products natin. Until ngayon po na nag-R&D pa rin tayo. Pero so far, ma'am, ilang tama ba flavors na ng chocolate? Yung mga iba't ibang types na ng chocolate Meron ang po. na-produce natin? We have 11 different flavors ng chocolate bars. Meron din tayong chocolate spreads. Ayan, chocolate tidbits. And ngayon, nagtatry tayong gumawa ng iba't ibang representation ng mga chocolates na sa shop mo lang mahahanap. So siya lang. Katakam. Nakakatakam talaga siya. Ma'am, ano pa yung pinaka-memorable na tagumpay nyo bilang chocolate business owner? Para sa amin sa Dulce Chocolates, yung totoong matatawag naming success ay yung may community kaming natutulungan. Yung pagtulong namin sa mga cacao farmers at pag-training namin sa mga aspiring chocolate makers and tableya makers sa Cordillera. That's the real success for us. Oo, kasi syempre hindi lang para sa kanila yon, para sa mga community na nabibigyan ng trabaho dahil dito sa business na ito. Ma'am, sa lahat naman po ng business, meron naman po tayo mga pinagdaraanan ng mga challenges. Ano po yung mga to at paano po natin sila napagtagumpayan? One of the big challenges na kinakaharap namin, hindi lang ako but all of the chocolate makers dito sa Cordillera, even the entire Philippines, yung low stock ng cacao. Napakataas ng demand, pero napakababa ng supply. Sa industry ng cacao, kung naman sa business, of course, one of the struggle ng mga business people ay yung pag-gather ng enough budget for the business. Pero ma'am, ano po ba ang long-term goals po ng Dulce Chocolates? For our long-term goal, patuloy na makatulong sa mga cacao farmers natin, maka-assist sa kanila. And yung shop natin, gusto pa rin namin siyang gawing chocolate factory. Sana ito yung first chocolate factory natin sa Baguio, Benguet. Chocolate Factory! Gusto ko yan! Pwede na po ba kami Di ba may mag-spoon? pelikulang ganon? Oo, yung kay Oo, yung Chocolate Factory. Oo, Yung yung pumunta ka lahat doon, nahuhulog ka doon sa chocolate, tapos hindi ka na nakakalabas ng factory. Okay. Ano na ba yun? Yung pelikulang yun? Wongka? Charlie! Chocolate pa, ano? Ano ulit? Charlie and the Chocolate iba yung Factory. Wongka, Ngayon Diyos iba ko. na, Eva and the Chocolate Factory. hindi na tayo pupunta sa Switzerland ba yun? Oo. Diba? Doon na tayo, dito na tayo sa Baguio magaganyan-ganyan. Real. Ang saya! Wow! Gusto ko Saan po tanong located ko. yung shop ninyo, ma'am? Inaanyayahan ko din po kayo, ma'am and sir, na dalawin nyo kami sa Skyland Compound, Irisan. Dati po siyang Nagoya Inn. Ay, Sobrang taas. Alam ko yun siya. Oo. Mapuntahan nga din yan talaga yan siya. Parang bet ko. Ma'am, ano po yung payo nyo sa mga kapwa ninyo nga nag-uumpisa pa lamang, no? Bilang isang negosyante o business owner? Ang ma-advise ko, wag kayong mag-give up. Mahirap talaga mag-umpisa ng negosyo, pero consistency is the key and kailangang magkaroon tayo ng passion sa negosyo natin para patuloy lang din yung pag-innovate natin sa mga ginagawa natin. Real. Yan. Ma'am, kung meron kayong isang salitang magdi-describe sa chocolate Chocolate journey ninyo. ninyo, ano po ito? Oo, one word. Matamis. Sweet. Ang hirap pa. Pwede bang 2 words? Sige, ma'am. Sige. 2 Gawin words natin po. 3. 2 words po. Meron kaming tagline sa Dulce Chocolates. Your Cordillera goodness. It represents the cacao in the Cordillera.
Cordilleran goodness. Parang ganun na siya. Goodness. Chocordilleran. Oo, Chocordilleran. Oo, tsaka bibihira kasi ang mga producer dito, fact, nagpo-produce ng mga chocolates na based, talagang local lang talaga siya dito sa Yes, exactly. Cordillera. Oo. Totoo. Pero at least, di ba, meron na tayo dito ngayon. Umuusbong Dito pa sa na. may Irisan, sa Baguio pa. Diba? Oo, nagkuhan din po ba kayo? Anong tawag mo dito? Nagde-deliver? Yes po, we do delivery of orders via Grab Express. But before that, ma'am and sir, alam niyo po ba na we have more than or a total of 61 cacao processors dito sa Cordillera? Oo, madami din pala Dami yun. Ha? Yes po. Pinapasyalan nyo isa-isa, ma'am? Pinapasyalan. nyo? Karamihan po sa kanila na puntahan na namin and karamihan din sa kanila naturuan na din po natin sila kung papaano gumawa ng tableya at chocolate. Oh, pero ma'am, anong next na flavors natin na pwedeng ilabas? May pistachio na ba? Ma'am, meron na tayong pistachio chocolate spread. Oh, meron na. That's Oo. the latest po. Latest. Wala Meron. po tayong vegetable chocolate spread. Oo. Parang hindi ko kaya. Parang pwede Pwede yun. naman, siguro. Oo, kalabasa Carrots. chocolate. Yung Oo. carrots, i-dip mo instead Yeah, of yung. in fairness. Oo. Ma'am, anyayahan po natin ng mga manonood sa atin na i-like and follow naman kayo sa inyong mga socials. Yes, we are inviting everyone to please like and follow our page, The Dulce Chocolate House. Actually, meron po tayong tatlo, The Dulces and yung Dulce Chocolates. Oo, yun. Tatlo. ang ano nila. Oo, nakakatuwa naman. Parang maganda ito, para lalo na sa mga kabataan. Pero ang maganda dito sa mga tableya na ganito, sa mga matatanda. Oo, kasi less yung kasi sugar. less yung sugar nila. Oo, ay, diba? sarap. Tapos yung chocolate na yun, pwede mong ilagay sa mainit na water, tapos stir mo. Even the champorado, ang arte nakakagigil. Yung Champorado. champorado. Maganda yan ngayon, lalo na tag-ulan. Oo, di ba? Oo, at saka nakaka-happy ang mga chocolates. Di ba? Na-try ko yan kainin, yung tableya noon sa ref. Oo. Akala ko, sweet lang. Ang pait pala talaga. Totoo, Grabe. pero happiness pa rin naman, Oo. di ba? Ayan. Anyway, maraming salamat, Ma'am Eva Padua ng Dolce Chocolates for being here with us today. Baka, may gusto kayong batiin. Shout out. Anyway, gusto ko pong i-promote yung incoming natin na second Cordillera Chocolate Festival. If we can flash it po. Yes. That one po, it will happen this coming August 14 and 15. Baka din po makapunta kayo. This will happen po sa Lamot Ifugao, sa IFSU. Baka gusto niyo pong mamasyal doon. Medyo malayo, ha? Baka malay natin merong something na di ba? Yes, and last year po di sa BSU ginanap and we want to thank RNG for featuring the Chocolate Festival last year. Magkakaroon din po tayo ng competition. Ayan. So, cacao pads competition. Longest cacao pad, heaviest cacao pad, and cacao pad with most number of seeds. Oh. So, top 3 po yan. And yung sunod naman, Yan, yung sustainable cacao farm. yes, yung sustainable cacao farm, mag-send lang po tayo ng 30 to 45 second na video. I-send po natin ito sa DTI, sa pinakamalapit na office ng DTI. Yung cacao pads po dalhin natin mismo sa event. And meron din po tayong tableya and 70% dark chocolate competition. Oh. So 50 grams each pouch, 5 pouch po yung isubmit natin. Dapat po yung 70% cacao lang siya and sugar. Submit din po natin sa office ng DTI, sa pinakamalapit na office ng DTI po sa ating province. Ayan. So, ang dami ang competition. Ang daming activities. Activities sa mga tsokolata. Kala tsokolate kinakain lang. Hindi. Kinukumpit din yan. Oo nga, may festival pa pala. Hindi ko Diba? alam. Anyway, mga ka-MB, yan